Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nadatnan ng ating bida at ng kasama nito na si Wian ang karpintero na nakahandusay na lamang sa sahig dahil sa pagkakalason. Kaya naman matapos na ibukas nito ang mata ng matanda ay sinabi ng ating bida na ang may itim na bilog na nakikita nito sa kanyang mata ay sanhi ng pagkakalason gamit ang mushroom poison, kaya naman dahil dito ay napatanong na si Wian na kung ano na ang kanilang gagawin patungkol dito. At mukhang kailangan na nilang magpatawag ng manggagamot sa lugar na ito, ngunit hindi naman sinang-ayunan ito ni Jiang Qirin dahil sa huli na para doon kung haantayin pa nila na makarating ang manggagamot. Sabi pa nito matapos na itayo ang katawan ng matanda na masyado ng matagal ang oras na lumipas magmula nang pumasok ang lason sa katawan nito, ngunit maswerte pa sila dahil sa may maari pa silang magawa. Sa isip nito na dahil sa ang mushroom poison ay may kahalintulad sa isang alak, ay nakakasigurado siya na nagtitipon lamang ang mga ito sa iisang lugar sa katawan ng matanda. Kaya naman ay agad nitong sinabi kay Wian na hindi nila alam kung ang lason ba ay kakalat sa katawan nito habang ginagamot niya, kaya naman ay kailangan muna nitong lumabas at isarado ang pintuan na nasa kanyang likudan. Hindi naman ito sinang-ayunan ng babae dahil sa kung baka mas maging delikado ito para sa kanilang dalawa ng matanda kaya naman ay tatawag na lamang siya ng manggagamot. Ngunit sinabihan naman siya ni Jiang Qirin na magiging ayos lamang siya sa kanyang gagawin at kailangan na lamang niya siyang pagkatiwalaan, kaya naman ay maghintay na lamang ito sa labas, sa nangyari ay sinang-ayunan na lang ito ng dalaga. Matapos naman ay sa isip ng ating bida na ngayon ay wala na siyang sapat na oras pa. Kaya naman ay agad na nitong titignan kung saan nagtitipon ang mga lason sa loob ng kanyang katawan. Kaya naman ay agad itong nag-ipon ng kanyang enerhiya sa kamay, at agad na inilapat sa katawan ng matanda. Nang bigla naman itong natigilan dahil sa nakita na niya ito, sabi niya na ang mga mushroom poison ay nagtitipon malapit sa itaas ng kanyang atay at sa kanyang sikmura. Matapos ay naghanda ito ng malakas na atake, at ipinatama sa likod ng matanda. At sa nangyari ay agad naman na iniluwa nito ang lason na nagtitipon sa kanyang katawan. Sa labas naman ay hindi mapakali si Wian dahil sa labis na pag-aalala sa dalawa, nang bigla naman siyang tinawag ng ating bida, kaya naman ay mabilis nitong tinanong kung naging maayos na ba ang lahat. Sinang-ayunan naman ito ni Jiang Qirin at sinabi nito na kailangan ng matanda ng tubig, at kailangan niya itong mailabas. Sa di kalayuan naman, ay tinanong ng isang naliligo na kung sino ang kausap nito kanina lamang, sumagot naman ito na ang mga iyon ay mga customer at hinahanap nila si Lim. Sabi ng isa na hindi ito lumalabas sa kanyang tahanan nitong mga nagdaang araw, sinang-ayunan naman ito ng kanyang kausap at sinabi na nag-aalala siya dahil sa hindi ito tumatanggap ng mga paggawa kamakailan, kaya naman ay sigurado siya na hindi nila makakausap ang kanilang hinahanap. Nang bigla naman na nakita ng dalawa ang mga papalapit, at sinabi ng isa na mukhang ang mga ito ay ang kanyang mga nakausap kanina lamang, nang bigla naman silang natigilan, dahil sa nakita nila ang matanda sa likod ng ating bida, kaya naman ay agad na tinanong ng mga ito si Jiang Qirin na kung anong ginawa nila sa matanda. Sinagot naman siya ng ating bida na maari nilang tanungin ito dahil sa nagkamalay na siya. Sa nangyari ay nagtataka naman ang mga ito sa sinabi ng ating bida sa kanila. Nang may baba na ito, ay agad naman siyang binuhusan ng tubig upang mahimasmasan, at hindi din nagtagal ay nang magising ang matanda ay napapatanong ito na kung nasaan na siya. Kaya naman dahil dito ay agad siyang nilapitan ng kasamahan nito at tinanong na kung anong nangyari sa kanya, ngunit nang makita naman nito ang kanyang sarili, ay agad niyang itinapon ito palayo sa kanya habang napapasigaw na kung bakit buhay pa din siya hanggang ngayon. Hindi naman na siya pinansin pa ng iba at agad na nagsabi ang kasama nito na ibigay niya ang damit sa matanda, na agad naman na ginawa ng kasamahan nito. Matapos na kumalma nito ay agad na humingi siya ng paumanhin sa ating bida at sinabi na wala siya sa kondisyon upang magbigay ng kabayaran sa kanya para sa pagligtas ng buhay nito. Napatanong naman dito si Jiang Qirin na kung ito ba ang dahilan kung bakit siya uminom ng lason, ngunit hindi naman ito sumagot. Kaya naman ay marahan na tinanong siya ni Wian na kung anong dahilan kung bakit nito nilason ang kanyang sarili. Malungkot naman itong sumagot at sinabi na ito ay patungkol sa Asher Wind Inn, at nakagawa siya ng malaking pagkakamali.
Sabi nito na halos kalahating taon na ang nakakalipas, ang Asherwind Inn ay naging mabilis ang pag-angat. Kaya naman ay ang mga ito ay nagtungo sa kanilang Limplan Village upang gumagawa ng maraming mga ipag-uutos. Inakala niya na ang Asherwind Inn ay magiging masaya sa mga kagamitan dahil sa ang bilang ng mga ipinapagawa ng mga ito ay mas lalo pang damadami, at ang pera na kanilang dinala ay napuno ang bulsa ng lahat ng mga karpintero sa lugar na ito. Nagawa nilang magtrabaho ng parang walang kapagudan dahil sa sila ay nagiging masaya habang gumagawa, hanggang sa isang araw. Ay may kung sino na mula sa Asherwind Inn ang nagtungo at nagbigay ng salapi habang sinasabi na ito ay para sa paunang bayad para sa kanilang susunod na trabaho, at binigyan siya ng mga ito ng 50 piraso ng gold niyang. Dahil sa ang halaga ay labis na mataas, ay sinabi niya sa mga ito na hindi niya ito matatanggap. Ngunit nagpumilit pa din ito at sinabi na para na din ito sa kanilang pangmatagalang ugnayan pagdating sa pagnenegosyo, kaya naman sa huli ay wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tanggapin ito. Makalipas ang ilang araw, ay may kung sino ang naghatid ng kung ano sa kanyang tahanan, at sinabi nito na ito ay para sa susunod niyang gagawin. Ito ay isang napakalking troso ng ironwood na kayang bitbitin ng 2 katao. Ang nais ipagawa sa kanya ng mga ito ay ang paggawa ng malaking butas sa troso na sapat upang magkasya ang isang lubad na kasing kapal ng kamao at sa dulo nito ay kailangan niyang tulisan ito ng malinis. Sabi pa nito na ang isang puno ng ironwood ay maaring isang Polonese tree na tumutubo sa mga minahan ng mga bakal at ore, at ang mga ito ay nakakatanggap ng iron energy, kaya naman ay kahit na ang 30 kilong palakol ang ipapalo dito, ay walang kahit na isang gasgas ang magagawa sa isang iyon. Gulat naman na napatanong si Wian na kung bakit naman sila magbibigay ng ganong klaseng kahilingan sa kanya upang gawin. Nang bigla naman na sinabi ng matanda na sinabi niya agad sa mga ito na hindi niya kayang gawin ang gusto nila, ngunit sinabihan lamang siya na dahil sa tinanggap na nito ang paunang bayad para sa kanyang susunod na gagawin, ay kapag ginasto nitong sirain ang kanilang kontrata ay kakailanganin niya na magbayad sa mga ito ng 2 beses na mas malaki sa kung ano ang tinanggap nitong halaga sa kanila, at ito ay nagkakahalaga ng 100 piraso ng gold niyang. Sa isip naman ng ating bida na kung ang isang piraso ng gold bar ay katumbas ng 30 piraso ng gold niyang, ay talagang napakalaki nito at ito ay katumbas ng 3 piraso ng gold bar at kalahati. Nang napansin naman ito ni Wian kaya naman ay masaya itong napasabi sa kanyang isip na mukhang natututo na ito sa pagkukwenta. Dagdag pa ng matanda na sinabihan siya ng mga ito na kung hindi siya makabayad para sa pagtatanggal ng kanilang kontrata ay kailangan niyang gamitin ang lahat ng mga karpintero na may aron sa Lim Village upang magtrabaho sa Asherwind Inn. Ngunit dahil sa siya lamang ang nakatanggap ng paunang kabayaran ay hindi niya maaring gawin iyon kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit hindi na niya gusto ang mabuhay pa. Dahil dito ay tinanong naman siya ni Jiang Qirin na kung ganun pala ay nais nitong akuha ng lahat ng responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Nasinang-ayunan naman ng matanda, sabi naman ni Wian na hindi niya lubos maisip na magagawa nila ang ganito sa matanda upang magtangka itong magpakamatay. Sabi naman ng isa na mahirap para sa kanila ang makapag-ipon ng 50 pirasong gold niyang sa loob ng 1 taon kahit papagsikapan nila ito at hindi gumastos ng kahit na anong salapi. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi ito na mukhang palagi siyang nasasali sa mga sitwasyon na may kaugnayan sa Asherwind Inn. Kaya naman ay sinabi nito na sa tingin niya na ang Asherwind Inn ay hindi hahayaan na lamang ang patungkol dito dahil sa patay na siya. Kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung sakaling magawa niya ng paraan ang patungkol sa ironwood ay magagawa ba siyang tulungan nito sa kanyang inn. Naiiyak naman itong sinang-ayunan ng matanda, at kung sakaling maresolba niya ito ay handa siyang tulungan ng ating bida kahit pa hindi na siya nito bayadan pa. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad na sinuri ni Jiang Qirin ang malaking ironwood na nasa kanyang harapan. Matapos ng ilang beses na pagsuri ay sinabi nito na gaya nga ng kanilang nakikita ay hindi ito isang bagay na maaring batasan lamang ng basta-basta. Kaya naman ay nagtanong ito sa matanda na kung mayroon ba itong spear o isang patpat na gawa sa bakal, agad naman na kinuha ito ng matanda at sinabi na dahil sa wala na siyang magagawa pa ay kailangan niyang magtiwala sa ating bida. Matapos ibigay ay sinabi nito na ito ay isang steel spear na gagamitin niya sana para sa paggawa ng butas dito.
Sa isip naman ng ating bida na hindi niya naisip na gagamit siyang muli ng isang spear sa labas ng labanan at ang bagay na ito ay kakaiba para sa kanya, dahil sa ang spear na kanyang hawak ay diretso at walang kahit na anong pagkakatabangi sa kahit saang parte nito. Matapos ay tinanong niya ang matanda kung saan siya mismo gagawa ng butas sa kahoy na nasa kanilang harapan. Agad naman na itinuro ito ng matanda at sinabi na kailangan nitong batasan ang lugar na ito ng may lalim na halos 33 sentimetro, matapos ay sinabi naman ni Jiang Qirin na kung ganun ay kailangan nilang takpan ang kanilang mga mata, kaya naman nang gawin ng mga ito ang nais niya ay agad na din siyang naghanda. Nang makaakyat sa itaas ay sa isip nito na ang lahat ng mga bagay ay mayroong mga pagitan, ito ay kagaya din ng umaagos na tubig, mga piraso ng mga papel o kahit pa ng isang matigas na bato. Sa loob ng mga ito ay binubuo sila ng mga maliliit na piraso, kaya naman sabi nito na kagaya din ito ng punong nasa kanyang harapan, dahil ang lahat ay mga pinagsama-sama lamang, at ang bagay na ito ay ang kalaban na kailangan niyang batasin ngayon. Sabi pa nito habang nag-iipon ng malakas na puwersa, ay ang digmaan ay maaring matapos kapag ang puso ng kanyang kalaban ay magawang mabutas gamit ng kanyang sandata. Kaya naman nang matapos na may handa nito ang kanyang enerhiya sa hawak niyang steel spear, ay hindi din nagtagal ay agad na niya itong binitawan sa malaking troso sa kanyang paanan. Matapos na tumama ito sa troso ay nakaramdam naman ng sakit sa kanilang mga tainga ang mga nasa paligid dahil sa lakas ng impact na naganap sa ginawang iyon ng ating bida. Matapos ay namamangha naman ang matanda dahil sa totoong nagawa niyang makagawa ng butas dito, kaya naman ay bigla na lang siyang napasabi na sa mundong ito ay kahit na ang mga martial master ng Mirim ay hindi makakagawa ng butas sa ironwood, at parang isang bomba ito na sumabog. Nang matapos ay sa isip ni Jiang Qirin na ngayon na nakagawa na siya ng butas ay kailangan naman niyang tulisan ang dulo nito, kaya naman matapos ng ilang sandali, ay nagumpisa na siyang gumalaw ng napakabilis upang matulisan ang dulo ng isang ironwood. Sa nakitang ginagawa naman ng ating bida ay hindi na nakapagsalita pa ang matanda sa labis na pagkamangha. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman, ay masayang napapasabi ang isa na nasa karawahe na ang araw na kanilang ipinangako ay sa wakas ay dumating na. At sa tingin niya na ngayon ang araw kung saan ang Lim Clan family ay mapapasakamay na nila. Nang makarating naman ang mga ito sa Lim Clan village ay agad na hinanap ng mga ito ang matanda. Sa isip nito habang naghahanap ay ang pakiramdam sa paligid ay nararamdaman niyang hindi maganda, at sa tingin niya ay napag-isip-isip na ng mga ito ang kung anong klaseng buhay ang sasapitan nila sa hinaharap. Nang bigla naman na sinalubong sila ng matanda, kaya naman dahil dito ay masayang sinabi ng binata na naparito siya upang makuha ang ironwood na ipinagawa nito sa kanya, ngunit sa isip nito ay hindi naman niya mapigilan ang mapasabi na ang paggawa ng butas sa isang napakatigas na ironwood at ang pagpapatulas nito sa dulo ng kahoy, ay ang bagay na hindi magagawa ng mga karpintero, at ang Lim Clan village na ito ay ngayon ay mapupunta na sa Asherwind Inn. Nang bigla naman siyang natigilan ng sinabi ng matanda na ang kanyang ipinapagawa sa kanya ay natapos na, kaya naman ay muli nitong sinugurado na kung talaga ba na nagawa ng mga ito ang nais niyang mangyari sa isang ironwood, ngunit pilosopong sinagot naman siya ng matanda na kung hindi ba nito narinig ang kanyang sinabi na ang nais nitong ipagawa sa kanya ay natapos na. Kaya naman dahil sa hindi ito makapaniwala ay agad niyang inalis ang pagkakatabing ng malaking troso. At agad niyang nakita ang pagkakabutas dito, at sa maayos na pagkakatulis ng dulo nito, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papapunong paraan niyang nagawa ito sa isang ironwood, at hindi ito ang inaasahan niya na mangyari. Dagdag pa niya na kung hindi siya magtatagumpay ngayon, ay mamamatay siya sa kamay ni Innkeeper Bang, kaya naman ay agad nitong tinanong ang matanda na kung kumuha ba ito ng isang martial artist na nasa rurok na ng martial prowess nito upang gawin ang bagay na ito sa kanya. Dahil sa hindi niya magagawang tanggapin ito kung sakaling may tagalabas ng Lim Clan village ang gumawa nito. Nang bigla naman siyang natigilan dahil sa may kung sino ang nagpapahinto sa kanya sa di kalayuan, matapos ay agad naman itong lumapit, at tinanong kung ipagpapatuloy pa din ba niya ang mga walang kwenta niyang mga sinasabi sa mga ito. Makalipas ng ilang oras, sa lugar ng Storm Inn,
ay agad na lumuhad ang ibang mga miyembro ng Lim Clan at sinasabi sa ating bida na nais nilang magpasalamat dahil sa nagawa niya sa mga ito. Ngunit sinabihan naman sila ni Jiang Qirin na tinulungan lamang niya ang mga ito dahil sa sinabihan siya ng matanda na tutulong din siya sa pagpapaayos ng kanyang inn, kaya naman ay hindi na nila pa kailangan na magbigay ng pasasalamat sa ganitong paraan. Hindi naman ito sinang-ayunan ng matanda at sinabi na nais niyang magpasalamat sa kanya para sa pagsagip nito sa kanyang buhay at dahil din sa pagligtas nito sa buong Lim Village, kaya naman ay agad nitong tinanong ang ating bida na sa kung papaanong paraan sila makakapagbigay ng pasasalamat dito. Agad naman na sumingit si Wian at tinanong na kung nagawa ba na maresolba ng ating bida ang kanilang problema. Masaya naman na sinang-ayunan ito ng matanda at sinabi na noong dumating sa lugar na iyon si Cholwo na mula sa Clearmoon Pavilion, ay ang mga tao mula sa Azure Wind Inn ay agad na din na umalis dala ang kanilang troso na para mga takot na tuta, matapos ay agad na hinawakan ng matanda ang kamay nito at labis na nagpapasalamat dahil sa hindi nito inakala na siya at si Cholwo ay matalik na magkaibigan. Sa isip naman ng ating bida ay nagtataka siya dahil sa hindi nito alam na naging matalik niyang kaibigan ito. Makalipas naman ng ilang oras ay agad na nagtungo sa Storm Inn si Cholwo at galit na galit sa ginawang iyon ng Azure Wind Inn, dahil sa sinubukan nilang panghawakan ang buong Lim Clan Village sa lahat ng kanilang makakaya, sa nangyari ay pinagmamasdan lamang siya ng ating bida. Kaya naman ay sinabi nito kay Jiang Qirin na mukhang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari, kaya naman ay agad nitong ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Sabi nito na ang lahat ng mga kagamitan at mga bagay na may kaugnayan sa mga paggawa gamit ang mga kahoy sa Golden Immortal Road ay gawa ng mga taga Lim Clan Village. Kaya naman kung sakaling makuha nila ang mga ito, ay ang lahat ng mga tao sa Golden Immortal Road ay kailangang sumunod sa itatakdang presyo ng mga ito sa kanila. Nang bigla naman siyang tinanong ng ating bida na bukod sa pangyayaring iyon ay ano naman ang ginagawa niya sa kanyang Storm Inn, sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na noong sinugod din siya ng Free Venom Assassin at nagawa siyang atakihin ay nandito din ito. Hindi naman ito sinagot ni Cholwo bagkus ay sinabi na ang mga bastardo na iyon ay makakahanap ng gulo sa kanya kahit pa nagawa na matapos ng Lim Clan Village ang nais na ipagawa ng mga ito sa kanila. Kaya naman ay agad na din itong umalis at sinabi na magtutungo na siya upang asikasuhin ang mga bastardo na iyon. Sa nangyari ay nagtataka naman sa kanya si Jiang Qirin, kaya naman ay napatanong na lang siya na kung sa papaanong paraan na naging magkaibigan silang dalawa ni Cholwo at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Nang bigla naman itong napansin ang matanda at sinabi na ngayon ay iiwanan nito sa kamay niya ang mga pagsasaayos sa kanyang Storm Inn, masaya naman na sinang-ayunan ito ng matanda at sinabi na hindi lamang siya ang gagawa sa lugar na ito, dahil sa papakilusan niya ang lahat ng mga magagaling na karpintero sa kanilang Lim Clan Village upang magmukhang maging pinaka-magandang inn ito sa lahat ng inn na kanyang nakita na. Sabi naman dito ng ating bida na hindi na nila pa kailangang pagandahin ito ng gusto dahil ayos lamang sa kaniya na maging maayos lang ang lahat, ngunit sinabihan naman siya ng matanda na asahan na niya ang bagay na iyon, dahil sa mga karpintero sa Lim Clan Village ay kampante na sila ang pinakamahusay na karpentero sa buong mundo. Sa isip naman ni Jiang Qirin habang tinatapik-tapik siya ng matanda sa kanyang balikat, ay ang pagpapatakbo ng isang normal na inn ay tunay na napakahirap na gawin. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.